Kapasikuhan para sa mga kapuso nating kawani ng gobyerno matapos silang makuha ang second installment ng kanilang 13th month pay kahapon plus cash gift po yan. Pero tuloy lang ang dasal dahil may extra bonus pa kayong posibleng matanggap. Ang Department of Agrarian Reform at Department of Environment and Natural Resources, halimbawa, nakikipag-usap na raw sa mga unyon para plantsahin kung maibibigay pang dagdag benepisyo sa kanilang mga empleyado. Pero ang Malacanang, higil pa rin sa pagsasabing tiyak na po yan. Kahapon, pila-pila ang mga government employees sa mga ATM malapit sa kanilang mga opisina. Bukod sa 13th month pay, nakatanggap din sila ng 2,500 pesos na cash gift. Yan. Masaya ang Pasko. Tipid-tipid lang din. Good for you guys. Ang gaganda ng ngiti, oh. At lalo na mga super loyal, di ba, sa mga trabaho ng mga tipong ilang years na sila nagtatrabaho dyan to have this, congratulations. At sa ibang balita naman, hindi na iwasin ni Pangulong Noynoy Aquino na magsentimiento habang nasa Japan. Todo kayo daw kasi siya para mag-promote promote the Pilipinas at maghanap ng investors. Pero ang napansin ng media, ang kanyang love life. Katunayan, mismong isa sa mga pahayagan ng Japan ay tungkol dyan ang naging report kay Pinoy. Matatandaan sa Japan, inamin ng Pangulo na nagde-date sila ng stylist niya si Liz Uy. Oo nga naman. Bukas pag nagbukas ako ng dyaryo, palagay ko, love life ko na naman ang pinag-uusapan. Pero hindi na bali po yun. Pero yun po, wag na nating hintayin masyado dahil mga 32 years ko na po tinatrabaho yan. Oh no! 32 years na magkatrabaho. Ang love life. Ang kanyang love life. Ang makakita siya ng babaeng makakaunawa sa kanya. In fairness, sa bagay sila. At di ba pressure sa babae yun? Everyday nakikita mo yung, paano kung busted din mo yung Pangulo? Di ba? Hindi mas maging maganda na yung Masakit style yun. sa kanya, di ba? Mas personal, may personal touch na. Good luck, Pinoy. Kasagot. Good luck, Pin-uy. Yan na ba ngayon, Pinoy? At balita naman tayo mula sa abroad sa Shanghai, China. Kuhang-kuha po sa video ang paglamon ng apoy sa isang apartment building kung saan 42 tao ang namatay. Mahigit siyam na pong iba pa ho ang nasugatan. Yan po sa China, yung apartment building na nasunog. Grabe naman yan, ano? Yan. Pero grabe, nakita Buong mo talaga building. buong building. Parang sabay-sabay nilalamon talaga na apoy. So, ang hirap yan, Lala, may ladder, ano ba sila? At saka bagas din bang gasolina? Ano nangyari dyan? Oo, dahil biglang malaking apoy, hindi na naagapan nila. Usually, di ba, per floor lang, pero talaga isang buong building na. Tsaka ang hirap niyan eh. Kasi parang dire-diretso lang syempre yung pagkalat niyan. Oo. Ano nangyari ba? At saka ang China, syempre yung dami ng tao dyan. Malalaki mga Yes. buildings sila na Puno tabi-tabi yan. talaga. Oo. Puno-puno talaga eh. Ngayon po, lipat naman tayo sa ibang bansa. Ito yung isang amazing balita naman. Medyo lighter news naman po tayo mula sa Amerika kung saan isang deer o usa. Aba, nagpa siyang sumaglit po. Nag-grocery po siya. Nagulat ang mga customer ng isang grocery sa Niagara, Michigan matapos na manggulo ang isang deer doon. Ilang gamit ang nasira ng usa, pati na ang glass walls ng grocery. Naman, dear. Pagkatapos niyan, saka naman lumabas ang usa at sa car park naman nagwala. Basag din ang salamin ng ilang sasakyan na nakapark doon at mabilis din namang umalis ang pasaway na usa. Wala namang naiulat na nasaktan tao sa nasabing insidente, pero ang mismong usa napag-alamang sugatan. Mare, alam ko na bakit. Sumobra ang kape niya, tapos nahagahanap siya ng pagkain. Where's my food? Actually, pinalaya siya ni Santa. Kaya nagwala. Baka si Rudolph yan, Ang sabi, naghanap siya ng kape. Nangahabol! Uy, masakit siguro yan pag tinabahan. Siguro sabi niya, kape na lang, dear. Kanya-kanya yun. Ngayon, oo. Si Rudolph yan. Ganito pala maging malaya. Si Rudolph yung naghanap na regalo yung mula kay Santa. Wawa. Na Okay, story. lagay na panahon na tayo. Narito si Love Adjuver. Love! Ayan, happy morning sa ating mga kapuso. Ito na po ang hirit panahon mula sa Pag-asa. Meron po tayong cold front sa dulong hilagang Luzon. Yan po yung pagtataboy ng malamig na hangin sa mainit na hangin pa itaas. Nagdudulot po yan ng ulap at ulan. At meron naman po nakikita ang
low pressure area 130 kilometers east po ng Catanduanes. Ito po yung namumuong sama ng panahon. Kaya po ang Central Luzon, Southern Luzon, Visayas at Mindanao. Ito naman po sila. Meron naman pong ITCZ or Intertropical Convergence Zone. Ito naman po yung hangin mula po sa Northern at Southern Hemisphere na nagsasalubong po sa equator. Nagdudulot po yan ng ulap at ulan. Kaya po ang buong bansa magkakaroon po ng maulap na kalangitan na may kalat-kalat na ulan, pagkidlat at pagkulong. Ating pong sunrise ay 5:57 a.m. at ang ating pong sunset ay 5:24 p.m. Narito naman po ang mga temperature and weather conditions sa iba pang bahagi ng Pilipinas. Tandaan niyo po mga kapuso, sa kahit ano pa mang hamon ng panahon, manatiling alerto at mahinahon. Okay, para sa mga makukulip ang Christmas gimmick, dito na kayo sa inyong paboritong holiday, tambayan. Ito ang Unang Hirit!